Chapter 7. Hi, matipid niyang bati dito kasabay ng alanganing pagngiti. Tyron stared her so deep. Hindi niya matansya kung anong iniisip nito and she felt nervous lalo na sa way ng kanyang pagtitig. I'm sorry, I bounce with you this way. If you excuse me now, ang dalagang mabalis na kumilos palayo ngunit agad siyang napabalik sa tabi nito nang hawakan nito ang kanyang braso at hinayla pabalik. Buti na lang walang masyadong tao sa labas kundi pagchismisan siya ng buong A&B, mabilis pa naman ang pagkalat ng mga chismis sa kampanya. Why are you avoiding me? No. I'm not. Klabit iwan mo ako, and if I'm not, you're making a scene, ha? The hell I care, Tyron. Yes babe. Kung pwede lang sigurong kutusan ni Arabella ang binata sa pagkakataong iyon ay ginawa na niya. Kaiba-iba ng mood, kanina parang nagagalit ngayon naman parang nagpapakyut na ewan. Mr. Alegre, thank you for coming sir, mula sa kung saan ay sumulpot ang isang usherette at papalapit sa kinaroroonan nila. Buti na lang at nakatago ang kanilang kamay kaya hindi napansin ng paparating. Napalunok pa si Arabella habang pa-impol niyang tinatanggal ang kamay na hawak-hawak ng binata. Pinangunutan pa siya nito ng noo nang makahulagpos ang kamay niya dito. My pleasure ma'am, happy A&B anniversary, saad ng binata nang nasa harapan na nila ito. Bakas naman ang matinding paghanga mula rito base sa napakalawak at sweet nitong pagkakangiti. Ni hindi pa nga yata siya nahadyap ng mga mata nito dahil nakatuon ang atensyon sa binata. Thank you, we are so honored for having you here right now sir. Tuloy po kayo sa loob, ang babae na hinawakan na ang braso ng binata. Tiningnan siya ni Tyron ngunit pasimpleng sinenyasan niya itong sumama na ito sa kanya. Nangingiti pa niyang sinundan ang dalawang papalayo dahil kitang-kita ang pag-aatubili ng binatang daig pa ang nahuli at naposesan. Bago pa siya gumalaw para sumunod sa bulwagan ay narinig niyang biglang yumangay at nagpalakpakan ang mga tao na naroon. Na-excite tuloy siyang pumasok na at makita ang pinagkakaguluhan ng mga nasa loob. Pagpasok ng dalaga entrance ay namangha na siya sa dami ng nandoon sa tansya niya kulang-kulang 1,000 katao ang naroon. Ganun pala kalaki ang A&B at napakarami ng empleyado. Napansin din niya ang malaking screen sa gitna at makabila ang screen na hindi masyadong kalakihan sa magkabilang side. Pakiwori niya ay may nakatutok na video sa kung saan dahil ang nangyayari sa loob party ang kasalukuyang nagpa-play sa screen. Ang ganda din ng stage dahil nagliba-iba ng kulay ang LED light hudyat na isang engranding ball ang magaganap. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang napakagaganda at gagwapong mga co-employee na nagsishin sa kani-kanilang gowns at tuxedo, it is indeed a glitz and glam party. Tinanaw ni Arabella ang may pinakagitnang bahagi, and there she finds joy na kahit naka-methemore ay nakikilala pa din. Ganon siguro na kapag familiar na yung tao sao, kahit malayo o bunbunan lang ang nakikita dito ay makikilala mo. Nakangiti pa siya habang nagsimulang lumakad sa karamihan papunta sa kinaroroonan ng Ming ito. Medyo uneasy pa siya habang naglalakad dahil naramdaman niyang maraming matang nakatingin sa kanya, medyo itinungo na lang niya ang ulo sa baba dahil nahihiya siya sa mga ito. Maya-maya ay biglang nag-ingay ang palagid kasabay ng palakpakan kabinilisan niya ang paglakad dahil magsisimula na siguro ang program. Ara! Narinig niyang malakas na sambit ni Joy sa kanya nag-angat siya ng mukha para hajilapan ang pwesto ng kaibigan ngunit nabigla siya nang makita ang mukha sa malaking screen sa harapan. Maya-maya ay narinig niya ang intro ng Beautiful in White at hiyawan ng mga tao sa paligid. Idol! Ang ganda! Crush ko yan! At kung ano-anong hiyaw mula sa kalalakihan. Ninerbyos siya bigla feeling niya naghihina ang kanyang mga tuhod, ngunit ngumiti siya sa mga ito saka pinagpatuloy ang paghagilap sa mga kasama. Dahil nakasunod pa pala sa kanya ang video kaya mas lalong napuno ng palakpakan ang bulwagan. Feeling niya tuloy pinagtritripan siya nang kumukuha ng video dahil napakahaba naman ng kanyang exposure. Hi guys! Happy anniversary! Nakangiting bati ni Arabella sa mga kasama. Uwian na guys, may nanalo na, biro nga ilan niyang mga kasama, ikaw na ang mala Duchess of Cambridge, biro ni Joy sa kanyan at kinurot niya ito sa tagiliran. Maya-maya lamang ay nagsimula na ang program. Magagaling ang mga MC kaya't halos lahat nga nasa party ay sa program nakatuon.
Ipinakilala ng mga ito ang mga mahahalagang tao sa likod ng A&B mukha sa CEO, shareholders at mga bosses sa iba't ibang department. Special mention si Tyren Alegre na bagong co-chairman ng kumpanya. Maramag nakilig ng itoon sa binata ang spotlight, lalo na nang magpahayag ng maikli ngunit napakalalim na mensahe para sa lahat. Napakagwapo ng binata, mula sa tikas at tinding, ang signature nitong buhok na palaging naka-brush up, ang bar itong boses na parang musika sa lahat lalong-lalo na ang dalaga ang black suit nito that exude elegance and eye power. He is really a Prince Charming at hindi niya ulit maiwasan ang sariling magka-crush dito. OMG! He is so handsome, isa-isang sambit ng kanyang mga habang kilig na kilig. Ngiti na lang din ang itinugon niya sa mga ito dahil maging siya ay sobrang kinikilig deep inside. Kasunod ng pagsasalita ni Tyren Alegre ay awardings na para sa loyalty. Marami-rami din ang recipient kasama na dito ang kanilang department head. Sumunod naman ang mga best employees na ayon sa mga kasamahan niya ay ang mga ito rin ang nagbe-best every year. Ibig sabihin consistent ang ipinapakitang napakagandang performance ng mga ito. Oh! After 3 years ladies and gentlemen nadagdagan ang ating mga best employees of the year. Excited na anunsyo ng isang MC na ikinagulat ng lahat. Kanya-kanyang hula at tingin sa bawat miyembro ng grupo askang kung sino ang tinutukoy na bagong miyembro ng mga best employees. Ang bagong miyembro ng mga the best ay nagpakita ng pagmamalasakit, pagmamahal, katapatan at kagalingan sa kumpanya, siya ay walang iba kundi si Ms. Arabella Simon. Palakpakan po natin siya, ang MC kasabay ng nakakabinging hiyawan ng mga kasama niya lalo na at nasa screen na ulit ang kanyang magandang mukha. Halos may tulos si Arabella sa kinauupuan nang marinig ang kanyang pangalan, ni sa hinagap ay wala sa isip niya na isa siya sa mga best employees ng A&B. Naramdaman na lang niya ang paang tumayo at lumakad patungo sa entablado sa pagpupush at pag-cheer din ng mga kasama. For the record ladies and gentlemen, Ms. Arabella has no record of absent and has been the early bird since day isang of her employment. Once again, Ms. Arabella Simon. Bukod sa masigabong palakpakan sa baba ng stage ay mainit na pagbati naman ang nakuha ni Arabella mula sa mga bosses na nakatayo sa stage para sa mga parangal. Sobrang tarmis ang ngiti ng CEO nang makadaupang palad niya ito samantalang niyakap at binsebeso siya ng kanyang head. She is so overwhelmed na kahit sa harap ni Tyren ay di niya maitago ang saya. Nabigla na lamang siya nang hindi nito binitiwan ang kanyang kamay kung kaya't nakitabi na lamang siya dito during picture taking. Stay beside me, pasimpleng pahayag ni Tyren sa kanyang tabi, buti na lamang maingay ang paligid kaya sila lamang ang nagkakaintindihan. Are you out of your mind? Sagot niya na habang pasimpleng minulagatan ito. Why not, pakunot noong saad nito na paimpol pang tumingin sa kanya. Baka sabihin ng mga tao dito interesado ka sakin, paalala niya dito at napakunot siya nang tumawa iyon. Gusto niya tuloy durugan ng kumay ng binata dahil pinagtatawanan siya nito. Ang gusto lang naman niyang sabihin baka malaman pa ng iba kung ano sila sa totoong buhay. Can't you just ignore my existence? Matalim niyang pahayag. Hindi naman siya nagpapapansin sa binata pero bakit pinagtutuunan siya ng pansin ng ganito? Sa sinabi niya ay mas lalong lumawak ang pagkakangiti ng binata at hinigpitan palalo ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Arabella, why don't you stay with us? Tyren might be comfortable if he has someone he know and can talk to, ang kanilang CEO na napansin yata ang kanilang lihim na pag-uusap. Sinang-ayunan na ng ilang heads kaya, wala na siyang nagawa kundi pagbigyan ang mga ito. Halos malaglag naman ang kanyang puso nang alalayan siya ni Tyren pababa mula sa stage. Ito na rin ang kumuha ng isang upuan para sa kanya at itinabi sa kinauupuan nito kanina. Thank you sir, saad niya dito at kinindatan siya nito habang nakangisi. Maya-maya ay parang gusto niyang magsisi dahil hindi na siya makarelate sa mga usapan ng mga kasama niya sa table. Mga big bosses ang mga kasama niya kaya kanya-kanyang pa-under ang bawat isa. Nakikinig lang din siya sa mga ito at ngawit na ngawit ang kanyang bibig sa pagkakangiti. Tyren seldom talk but when he talks everyone keeps in silence at nakatuon lahat ang atensyon sa kanya. Proof that he is a very dignified person and shouldn't ruin ng dahil lang sa kanya.
Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts because any moment the face of A and B will be unveiled. Napukaw ulit ng MC ang atensyon ng madla, at parang iisa ang ulo na tumingin sa harap. Lalo at may nagfla-flash na mga pictures or video sa screen ang face of A and B ay hindi lamang nagtataglay ng napakagandang mukha, hindi lamang siya ay matalino, masipag at nagpapakita ng loyalty sa ating kumpanya. Bagkus may busilak na puso hindi lamang para sa kumpanya, hindi rin lang para sa kasamahan kundi para sa lahat ng tao sa loob man at labas ng A and B. Ladies and gentlemen, here are the nominees and kayo po ang humusga kung sino ang nararapat na maging mukha ng ating mahal na kumpanya. Nag-flash ang mga pinakamagagandang babae sa A and B, ipinakita din ang kani-kanilang achievements na talaga namang outstanding sa kani-kanilang fields. Sila talaga ang tamang description ng beauty and brains. Wala naman talagang itulak, kabijin base sa mga lumalabas sa screen na mga credentials. Wala siyang masasabi kundi lahat ay paghanga. Tumigil lang ang pagka-amuse niya nang mag-flash ang susunod na mukha. Bigla siyang narattle, tinignan niya ang paligid ngunit nakapokus ang lahat ng atensyon sa screen. Ipinikit pa niya saglit ang kanyang mata baka sakaling naghahalusinate lang pero pagbukas ulit ng mata niya ay naroon ang larawan niya kasama ang mga bata sa kalye, namimigay ng food at nagtuturo. Maya-maya ay lumitaw din sa screen ang pagbibigay niya ng mga food sa mga utilities sa kumpanya. Nasapo niya ang ulo, kung pwede lang magtago siya sa ilalim ng table dahil hindi naman niya kailangang recognized. Iniangat niya ang ulo nang magpalakpakan ang lahat, only to buried in Tyrion's deep eyes. Napalunok siya, hindi niya alam ang nasa isip ng binata. Gusto niyang magpaliwanag na wala siyang kinalaman sa mga kasalukayan nangyayari pero biglang nag-cheer ang lahat. Kasabay ng isa-isang pag-congratulate ng mga kasamahan niya sa mesa. Parang ang bilis ng pangyayari dahil namalayan na lang ang sarili na nasa taas na ng stage. Once again, ladies and gentlemen, the new face of A and B, Ms. Arabella Simon. Requesting the chairman and the co-chairman of A and B to please hand in the award, after ng picture taking ay kanya-kanyang lapit ang kanyang office mate. Talaga nga namang tuwang-tuwang at kanya-kanyang yakap ang ibinigay sa kanya. Kahit paano masaya din siya sa natanggap niyang parangal, wala naman sa hinagap na siya ang tatanghaling bagong mukha ng A and B. Pagkatapos ng party ay kanya-kanyang uwi ang bawat lula ng kani-kanilang sasakyan. Kokonti lang yata ang walang sariling sasakyan at kasama na siya doon. Wala namang kaso sa kanya iyon dahil sanay naman siyang mag-taxi. Gusto pa siyang ihatid ni Joy pero pinilit na niyang hindi na dahil maa-out of way na ang kaibigan. Naglalakad na siya sa paradahan ng taxi nang makasalubong niya si Ronnie. Ma'am, doon na lang po kayo sa sasakyan sumakay, ihahatid ko na kayo, saad nito. Ngunit umiling siya agad nang maalala si Tyron. Salamat na lang kuya, mag-taxi na lang ako pauwi, magalang niyang saad dito. Hindi ma'am, mahirap pong sumakay ngayon, marami kayong kaga sa taxi, baka madaling araw na kayo makakasakaw niyan, pamimilit nito. Tiningnan niya ang paradahan ng taxi, ang daming taong naghihintay kaya nagpatiayon na siya dito. Iginaya siya ni Ronnie sa parking lot, medyo kumukonti na rin ang mga sasakyan dahil nag-uunahan ding umalis ang kanina ay napakaraming sasakyan. Ipinagbukas siya ng pintuan ng sasakyan, nagpasalamat siya dito ngunit napatigil siya nang makita ang binata na nakaupo sa loob habang nakasandal ang ulo sa may upuan at nakapikit. Pakiwori niya ay tulog ito dahil hindi man lang ito gumalaw o lumingon nang buksan ni Ronnie ang pintuan. Dahan-dahan siyang lamulan at halos pidgel ang hiningang umupo sa tabi nito. Maya-maya ay naramdaman niyang tumakbo na ang sasakyan, mabagal lang ang usad dahil marami-rami pa rin ang sasakyang palabas galing sa party kung kaya't unti-unti niyang isinandal ang ulo sa kabilang side. As much as possible ayaw niyang magising ang katabi at baka mas lalong wala siyang kapayapaan hanggat nakalulan sa sasakyan. Papikit siya ng mga mata nang maramdaman niyang hawak-hawak na ni Tyron ang kanyang kamay, gulat siyang nagmulat ng mata tsaka tumingin dito ngunit nakapikit pa rin iyon kagaya ng dati. Gusto niyang bawiin ang kamay mula dito subalit mas lalong mahigpit ang ginawang paghawak dito kaya wala na siyang nagawa kundi hayaan iyon na hawak-hawak ang kanyang kamay. Congratulations! You are the A and B's apple of the eye, maya-maya ay saad nito. Hindi mo ari ng dalaga kung may halong sarkasmo ang tono nito. I'm sorry for your disappointment, I didn't know anything about that, you deserve it.
Ang binata kasabay ng pagbukas ng kanyang mga mata. Their eyes met, and she nearly froze. Tyron is so handsome that she can't even take her eyes off him. Thank you, halos di niya marinig ang sariling boses nang tumikim ito. Naramdaman pa niyang halos umakyat ang lahat ng kanyang dugo sa mukha kung kaya't pa-imple niyang ibinaling sa kabila ang tingin. Naintriga tuloy sa sarili kung bakit hindi nagbabago ang tingin niya sa binata sa kabila ng lahat. Why is she still longing for him? Why does she feel so happy when he is near? And even happier while he is holding and playing with her hands? Why is that she's in love with him even more? Mas lalo pa siyang nakilig nang hinawakan siya sa ulo para ihilig siya sa balikat nito. You can sleep, I'll wake you up when we're home, thank you. Tyron silently kisses her in the head ngunit di na naramdaman ng dalaga iyon sapagkat nakatulog na ito mula sa pagkakahilig nito sa kanyang balikat. Bumigay na ang mga mata nito dahil sa pagod mula sa biyahe sa Singapore tapos dumireko pa ito sa party kaya hindi katakatakang nakatulog agad ito. Inayos niya ang posisyon ng dalaga, mula sa pagkakahilig nito sa balikat niya ay ipinuwesto ang ulo nito sa kanyang kondongan. Right from there ay malaya niyang napagmasdan ang napakinis at napakagandang mukha nito. She's even prettier when the last time he saw her. Her face is so calm. He's wondering if she ever think of him when she's away or when he is not around. Did she still have feelings for him? He remembers the pain in her eyes when he told her to unlove him. It's the most painful eyes he'd ever seen na tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Napasugod pa siya nang wala sa oras at pumirma sa kontrata sa A&B para lang masigurong okay siya, but to his surprise she's very well and even managed to pretend well na hindi sila magkakilala. Nag-wonder tuloy siya kung totoo nga kayang mahal siya nito o hindi. Baka gusto lang nitong makuha simpatiya niya para sa company nila and that's make him angry. Nagulantang si Tyron nang kumatok si Ronnie sa bintana, hudyat na nakarating na sila sa bahay. Binuksan niya pinto at walang pag-aalinlangang kinarga ang dalaga papasok sa bahay. Agad namang tumalima ang driver para buksan ang gate pati ang pintuan ng bahay. Sa kwarto na nito idinereko ang dalaga, sa himbing ng tulog nito tinigal na lamang niya ang heels nito sa kalinuwagan ng belt ng dress para hindi na ito magising. Naiiling na lamang siya dahil para itong tulog na mantika kapag pagod na pagod. Hinalikan na lamang niya ito sa noo bago lumabas sa kwarto at binilin si Ronnie bago umuwi. Arabella woke up at hindi na siya nagtaka kung bakit ganun ang ayos niya pagkagising. Naalala niyang sumakay siya sa sasakyan ni Tyron at nakatulog siya sa balikat nito. Sa pagod niya ay di na niya namalayan kung paano siya ipinasok sa kanyang kwarto, malamang binuhat siya nito otherwise si Ronnie ang inutusan nitong maglagay sa kanya sa kwarto. Ipinagkibit balikat na lamang niya iyon, magpasalamat na lamang siya dahil nakauwi siyang safe kahit wala siyang kamalay-malay. By this time wala naman na ang mga taong involved sa pag-uwi niya, pasalamatan na lamang niya si Ronnie kapag nakita niya ito. Si Tyron, he might be in his world again, yung malayo sa kanya at hindi siya nakikita. Well, that's life, gawain naman nito yung pakiligin siya ng konti tapos he's nowhere to found again. Tinawanan niya ang kanyang sarili, what's new to them? Kaya imbes na magsenti dahil namimiss niya ang binata ay bumangon na siya at tinungo nagbanyo. Since Sabado ngayon ay pupuntahan niya sinabi Ana para kumustahin ang mga ito, lalo na si Tatay Alfredo na nagpapagaling pa. Magluluto na lamang siya para may pananghalian sila mamaya, titignan pa niya kung anong wala sa store nila pala makapamili sila ni Ana ng kapalit. Bukod sa pagpapakumpuni ng barong-barong nila ay binigyan niya din ng mga ito ng sari-sari store para hindi na sila pumupunta sa kalye para manggal-akal at may makakasama ang kanilang tatay habang nagpapagaling. Pagkaligo ay nagsuot lang siya ng pambahay, oversized shirt na puti nagsuklay lang din siya at nagpulbo then lumabas na sa kwarto para ihanda ang lulutuin. Pagpasok niya sa may kusina ay natigilan siya nang makita si Tyron na naghahanda sa may mesa. Naka-white sando na napatungan ng bulaklaking apron. Gayunpaman ang gwapo at napaka-fresh pa rin itong tignan. Lihim niyang pinagalitan ang sarili dahil nagsisimula na naman siyang ma-head over heels dito. Kinumpus niya ang sarili at tumikim siya bago lumapit dito. Good morning. Pasimpleng pahayag ng dalaga,
habang dumireko sa cupboard. Hi! I cooked breakfast. Tamang-tama, kakain na tayo, saad nito habang nilalagay ang mga niluto sa mesa. Woo! Nagluluto ka rin pala, magkakape ka ba? Not quite, kapag may time lang. Yes please. With cream and sugar. No cream, no sugar. Okay, anang dalaga habang napapataas ng kilay dahil sa preference nito. Parang hindi pa niya nasubukang uminom ng kape ng walang asukal. Inilagay niya sa saucer ang tinimplang kape at inilapag sa mesa. Siya na rin kumuha ng kubyertos para sa kanilang dalawa. Hotdog at sunny side up na itlog ang niluto nito. Lihim pa niyang pinuri ang binata dahil perfect ang pagkakaluto ng itlog, siya kasi ay kung hindi nadudurog yung yellow ay nagkakahiwalay ang mga ito. How's my cooking skills? Maya-maya ay tanong nito nang magkaharap na sila sa mesa. Napatigil siya sa panguya at kunwari ay nag-isip siya kahit nag-enjoy siya sa pagkain o di kaya ay ganang-gana siyang kumain dahil kaharap niya ito. What? Antag nito sa ginawi niya. Okay na rin, lasang itlog at hotdog pa naman, nakakalokang pahayag niya at napatawa iyon ng malakas. Sa sarap ng tawa nito ay parang pati ito ay gusto niyang kainin. Wow! Ano bang naiisip niya? At least, the taste remains. How's your sleep? Sobrang pagod ka yata, para ka ng manteka kapag tulog, it's totally fine. Pakisabi kay Kuya Ronnie salamat and sorry kasi sobra akong mabigat, medyo nakatawa pa niyang pahayag. Inasume na lang niya na si Ronnie ang nagbuhat sa kanya dahil baka ma-disappoint lang siya kung hindi magkatotoo ang inaasam niyang ito nga ang nagdala sa kanya sa kwarto kagabi. He said you're welcome, at hindi ka daw mabigat, mas magaan ka pa daw sa papel. Seryosong pahayag nito at pa-imple niya itong tinignan mula sa pagkakayuko. Nagulat pa ang kanyang puso nang mag-meet ang mga mata nila, nakatingin din pala ito sa kanya at napakaseryoso ng mukha. Parang napaso niyang ibinalik sa pagkain ang kanyang tingin. Parang nakakatakot salubungin ang mga mata nito, kung hindi siya mahihypnotized ay baka mapapanganga na lang siya dito. Did that mean, he carried you before? Ha? No. Ano ka ba? Alangan naman ikaw ang nagbuhat sa sakin. Who else? Nakapangunot na tugon ng binata at napailing na lang siya dito. Well, thanks to you. Pakidagdag na rin itong napakasarap na agahan, ang dalagang nakatawa ngunit bigla siyang tumigil ng seryosong nakatitig ito sa kanya. Again, nararamdaman na naman niya ang panghinina ng tuhod, ganon na rin ang pagtibok ng kanyang puso ng malakas. I'll do the dishes, just go ahead, mabilis niyang pahayag. Tutal tapos naman na ito, baka pwede na itong mag-exit dahil nawawalan siya ng katinuan kapag ito ang nasa harapan. Linigpit niya lahat ng pinagkainan nila at nilagay sa lababo, isinuot ang apron na suot ni Tyron kanina at pinusod ang buhok. What's your itinerary today? Pahayag ni Tyron. Sinundan siya sa lababo at nakahalukip-kap habang isinandal ang likod malapit sa zinc na nakaharap sa kanya. Magluluto lang ako then pupunta kina Ana, okay, what time ka aalis? Mga 10, or after akong makapagluto, saad niya at tumanggaw-tango iyon. Maya-maya ay hinawi nito ang nakausling buhok sa kanyang mukha. Tumigil ang iba niyang mga senses pero hindi siya nagpahalatang kinilig siya sa ginawi nito. I like you, bare face, pahayag nito. It sounds sexy in her ears pero hindi siya nagpatinag sa nararamdaman. Hahaha, thank you. I also like you, go away. Magluluto na ako at kailangan ko ng napakalaking space, sarkastikong pahayag niya at nginitian pa niya ito ng nakakaloka. She learned her lesson, wag na siyang magpanipaniwala sa mabulaklak nitong sinasabi because at the end of the day he will be out again in his sight na wala man lang paabi. Imbis naman na tumalima ang binata para umalis ay lalo lang siyang inasar. Sinusundan-sundan siya nito kahit anong galaw ang gawin niya. Katulad ng kuhanin niya ang lulutuin niyang sugpo sa ref, nakatayo yun sa side habang nilalabas niya ang ibang ingredients. Pagpunta naman niya sa cabinet para kumuha ng saingan sa lulutuin ay nandun din yun habang nakahalukip-kap, hindi ka nakakatuwa, leave me alone. Wala akong ginagawa ha. Nakatawa lang na saad nito na itinaas pa ang dalawang kamay. Inirapan niya ito pagkatapos ay tinalikuran para kunin ang ngaibang sahog ng kanyang lulutuin. Hey, I just want to see your cooking style, paliwanag nito habang sinundan siya ulit,
kung kaya't pagbilang niya dito ay nilagay sa kamay nito ang mga sibuyas at luya, ganun din ang labanos at talbos ng kangkong. Pakibalatan po. Thank you. Ang dalaga na kinuha pa ang kutsilyo at salaan pagkatapos ay nilapag sa mesang kaharap nito. Hindi naman makapaniwala si Tyron sa ginawi niya, ngunit piling-iling na lang ito na sinunod ang kanyang utos. Maya-maya ay pinagkukuha na niya ang mga linilas nitong sahog at nilagay sa niluluto. Napasinghot-singhot pa ito nang mag-amoy masarap ang kusina dahil sa kanyang niluluto. Smells good and yummy. Saad nito sa kaninang likuran habang tinitimpla niya ang niluluto. Naramdaman niyang ang katawan ng binata sa kanyang likod dahil feeling niya ay libo-libong voltahe ang kuryente ang nag-transfer sa kanyang katawan. It felt good and at the same time erotic ang magkalapit ang kanilang katawan, pero pinigilan niya ang sarili. When Tyron is calmer or sweet, he is dangerous. Mas gusto niyang nagsusungit ito sa kanya, at least hindi nag-aasom ang kanyang puso. Ikaw naman ang titikim, baka kulang ang panlasa ko. Inilagay niya ang sandok sa kamay nito sa kayumuko para makaalis sa pagitan ng binata at ang lutsyon. Magpre-protest pa sana yun, pero nakalayo na siya dito. Tinungo niya ang lagayan ng mga lunchbox at kumuha para sa kanyang niluluto. This is perfect. Narinig niyang bulalas ng binata. Tinignan niya lang iyon sa kaumiling-iling na pinagpatuloy ang ginagawa habang kandahihip ang binata sa kakatikim sa kanilang niluluto. Inihahanda niya ang lulutuing adobo nang tumunog ang cellphone ng binata. Nakailang-ilang tunog din yun bago nito kinuha. I got this. Paalam nito sa kanya bago lumabas sa kusina na tinanguan lang naman niya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Ano bang pakialam niya sa mga personal calls nito? Hindi pa ba siya sanay na kapag may calls ito ay bigla na lang nawawala ng ilang araw at bigla na lang ulit lilito kung kailan ito gusto? Nginitian niya ng mapait ang sarili. Hindi siya dapat makaramdam ng kung ano-ano kasi mulat sa Paul ay ganun na nature ng relationship na meron sila. The best she can do is to distance herself from him kahit ano pa mang pagpapakyut ang ginagawa nito sa harap niya. Hindi ang kagaya ni Tyron Alegre ang basta na lang naa-attract sa kung sinong Pancho Pilata. The thing is, gusto lang nitong maglaro at pinaglalaroan lang kanyang puso. Natapos na siya sa kusina, ngunit di na niya nakita ang binata. Nasa room siguro nito, ngunit ipinagkibit na lang niya ng balikat, bagkus naghanda na siya para mas maaga siyang makarating kina Ana. Simpleng puting vestido lang at flip-top na sandal ang isinuot. Ipinarace ang maliit na pulang sling bag para sa kanyang wallet at cellphone. Tinalian lang din niya ng simpleng ponytail ang kanyang buhok, nagpulbo lang din sa kanaglagay ng kaunting lip gloss. Pagtingin niya sa salamin ay natawa sa sarili, bam ata siya ng ilang taon sa kasuotan compare kapag pang-corporate ang kanyang suot. Paglabas niya sa kwarto ay napatigil siya nang makita si Tyron sa sala, prenteng nakaupo sa sofa at tila naghihintay. Naka-jeans lang din ito ng itim, ganun din ang suot na shirt, sapatos at cap. Ang bata nitong tignan, malayong-malayo kapag naka-coat and tie. He is so cute and super charming at di niya mapigilan ang hindi mangety. Palagay niya isa siyang teenager habang nakikita ang kanyang crush. It's either you who kid with my charm or you're mocking at me, saad nito na nakatayo na pala. Nakahalukip-kap at mariin din ang ginawang pag-inspection sa kanya, in your dream. Natuwa lang ako dahil hindi ka naka-business attire, inirapan pa niya kuno at pumasok sa kusi. Really? Akala ko na hypnotized ka dahil sa kagwapuhan ko, ang binata na nakasunod din sa kanya patungo sa kusina. Napatawa na lang din ang dalaga sa tinura ng binata, alam niyang nagjo-joke lang yun dahil never naman niyang narinig na pinagmalaki nito ang itsura. Inilagay niya lahat sa basket ang mga naka-lunchbox paniluto niya and she's ready to go. Nagulat pa siya nang i-insist nito na siya Ana ang magbubuhat. Ako na, just go ahead sa pupuntahan mo. Saad niya dahil kahit paano ayaw din niyang siya ang cause of delay lalo na sa lakad nito. She's never been a priority into someone lalo na sa taong kaharap na trying hard yatang magpaka-gentleman. I'll go with you, ha? Are you serious? Am I joking? Let's go? Ang dami mong dakdak, kinikilig ka lang saad ng binata at di niya napigil ang binigwasan nito. Guwapo ka sana kaso nahanjin na ng utak mo, the thing is, I'm still guwapo to your eyes, pahayag nito at pinaikutan niya ito ng eyeball. Ano pa bang masabi niya, kahit sabihin niyang napaka-conceited nito ay totoo namang siya ang pinakagwapong lalaki sa kanyang mata.
Ayaw lang niyang ipahalata ang pagkakilig dahil baka mas lalong lumaki ang ulo nito. After a while ay binabagtas na nila ang daan papunta kina Ana. Eto na rin ang nag-drive at siya ang tagasabi kung saan liliko o di kaya ay kumanan at kumaliwa. Mga 20 minutes ay narating na rin nila ang squatter area na kinaroroonan ni Ana. Bago sila bumaba ay lihim niyang inobserbahan ang kasama, iniisip niyang baka magbaback out ito dahil sa uri ng lugar na kinaroroonan nila o di kaya ay mandidiri sa mga nakikita. Sa estado ng buhay ng binata, para niya itong hinayla mula sa langit palakaran sa hindi kaaya-ayang daan lalo na ang amoy mula sa mga imburnal. Marami ding mga tao sa gilid ng daanan na animoy hindi mapagkakatiwalaan. Halos kilala na din siya ng mga tambay na naroon kaya kinawian at nginitian niya ang mga ito nang siya ay batiin. Magandang araw Madam Ganda, nakangising saad ng mga ito, kung hindi niya kilala ang mga ito ay natakot na siya sa mga hitsura ng nila. Magandang araw din po sa inyong lahat, makikiraan po kami kukumustahin po namin si Tatay Adolfo, magalang niyang pahayag habang nakangiti sa mga ito. Ay no problem Madam Ganda, basta kayo po safe na safe po kayo dito sa amin, saad ng may katandaan na animo na kainom at sinang-ayunan naman ng mga kasama nito. Salamat po sa inyo, kunin niyo po ito pandagdag sa may merienda niyo, saad niya sabay abot sa 500 piso na siyamang ikinatuwa ng mga iyon. Thank you Madam Ganda, pagpalain kayo ng may kapal. Tuloy na po kayo, kanina pa yung kasama niyo na nandyan kina Adolfo, Sanej Hu Manong, salamat, palm niya habang iniisip kung sino ang sinasabi nitong kasama nila. Okay ka lang ba, pansin nito sa kasama na walang imak habang buhat-buhat ang kanilang dala na sumusunod sa kanya. I'm perfectly fine, just wondering how you get along with them, they are good people. We just need to learn how to play their music, that's amazing, saad ni Tyron at kinindatan niya ito. Ate Araal, si Dennis na pangala sa bunsong kapatid ni Ana. Nasa tapat na sila ng kubo ng mga ito at halos lumabas din ang mga kapitbahay ng mga ito pagkarinig sa palahaw ng bata. Kasanunod namang lumabas si Ana at tuwang-tuwa pagkakita sa kanya. Kumusta? Okay lang ate, kala ko di ka napupunta wala na akong ibebenta konti na lang tignan mo, excited na pahayag ni Ana at itinuro pa ang kinalalagyan ng munting tindahan nito. Woo, very good isinulat mo na ba kung ano ang mga wala dyan? Ay oo ate, halos lahat na po, ay nako kailangan na nating bumili kung ganun sayang ang kita mo, nakangiting hayag niya at tuwang-tuwang tumango iyon. Eto pala si Kuya Tyron mo, kapatid ng best friend ko at isa din siyang mapagkawang gawa. Hello po sa inyo Sir Tyron, salamat po at nakapunta kayo dito sa amin, magalang na pahayag ni Ana sa binata. Hello Ana, kumusta kayo? Mabuti po sir, ang gwapo nyo naman po. Kayo po yung kasama din ni Ate Ana sa ospital ano? Matabil na sabi ni Ana dito. Lihim siyang napangiwi ngunit bigla din nawala ang agam-agam nang ngumiti ito sa bata. Salamat. Oo ako ngayon, sabi ko na nga po, hind ko po kayo makalimutan dahil ang gwapo-gwapo niyo po, Ana, kumusta si tatay? Asan siya? Pagkukat niya sa matabil na dila ng bata. Nag-aalala siya, hindi sanay si Tyron sa ganito at baka magsungit pero hindi naman dahil napakaganda naman ang pagkakangiti. Ay oo nga po pala, pasok po kayo nasa loob po siya chini-check up po ni Dr. Chan, masayang paayang ni Ana. Hindi naman makapaniwala ang dalaga sa narinig, tinignan niya si Tyron ngunit nakakunot ito ng noo. Ms. Aral what took you so long? Akala ko hindi ka nadadating, mula sa pintuan ay naroon na si Dr. Chan na nakatago ang mga mata habang nakangiti. Hi Dr. nagluto pa ako, so nice to see you here, pahayag niya na lumapit pa dito sa kapinagbunggo ang mga kamao. Masaya siya na makita ulit ang mabait na doktor, actually ito ang kasama niyang nag-asikaso sa tatay ni Ana sa paglabas nito sa hospital mula sa mga papers hanggang sa transportation nito pauwi dito sa bahay nila. He is so kind at katulad niya ay may puso rin para tumulong. Woo! I should taste that para ma-judge natin ang skills mo sa cooking, nakatawang pahayag nito. Speaking of pagkain, ay naalala ng dalaga ang kasama. Oh, by the way, Mr. Tyron Alegre is here, he wants to visit Tatay Alfredo also. Oh, nice to see you again Mr. Alegre, how are you, bro?
si Dr. Chan na nilagay sa ere ang kamao para batiin ito. "I'm good bro, glad to see you here," sagot naman ni Tyron saka iginaya rin ang kamao. "Shinek ko si tatay and good news he's getting better and better, nice to hear that. Syempre magaling at maalaga ang kanyang doktor, hahaha thanks." At syempre dahil din sa maalaga at napakagandang DSWD Secretary ng taon, si Dr. Chan na labis na nagpatawa sa kanila ng malakas. "By the way, congratulations. I heard you're the new face of your company. Hahaha. Thank you, nakachamba lang. How did you know anyway?" "Well, connections," ang doktor at lalo siyang tumawa sa gesture nito. "You deserve a treat, I'm past with that. Shed na lang natin pagpunta sa hospital niyo, magbibigay tayo ng mga kits at pagkain sa mga pasyente mo, woo. That's more like it. Sinabi mo yan ha, yes." Ang dalaga na itinaas pa ang kanang kamay para ay pakitang seryoso siya sa sinabing commitment. "That's my girl, bilis magdesisyon walang paligoy-ligoy. I'm so in love with you na," malakas na biro ni Dr. Chan na tinuwanan lang niya ng malakas. Natutap pa niya ang mga labi ng tumikim si Tyron na kanina pa nakapangunot ng noo sa kanyang tabi. "Let's get inside nang makakain na tayo, total past 11 naman na," pahayag niya sa mga ito. Nagpatiunang pumasok ang doktor kasunod siya ngunit pasimpleng hinayla siya pabalik ni Tyron. "What's he doing here?" "Shin-i-check ang tatay ni Ana, sinabi niya kanina diba? Did you talk about meeting her?" "No, it's a coincidence, really. What's your point? Is he courting you?" "Hahaha in my dreams. He likes you? Ikaw lang naman dyan ang nag-iisang umaayaw sakin," pabulong niyang sagot. Mas lalong kumunat ang noo ng binata kaya nginitian niya ito. "Ang dami niyo pong alam, pasok na po tayo," saad niya habang nagmarcha na siyang pumasok. Kung hindi niya kilala ang binata baka nagkamalan niyang matindi ang nararamdamang selos. Asa pa siya. Sa loob masayang masaya si Tatay Adolfo sa kanilang pagdating. He even wanted to get up in his wheelchair asikasuhin sila pero pinigilan niya ito. "Upo lang po kayo dyan, kami na nagbahala dito ni Ana," pahayag niya sa matanda habang nakarehistro ang matinding pag-aalala na hindi sa maestima ng mabuti. "Pasensya na anak. Okay lang po tay, huwag na kayong mag-alala. Magpagaling po kayo para sa susunod matitikman na namin ang inyong luto," sabi Ana na pagaling at ang sarap daw ng luto nyo, saad niya dito at lalong sumigla ang matanda sa tinuran niya. Inilabas na niya ang mga dalang pagkain at ipinatong sa maliit na mesa. Katulong niya si Ana sa paghahanda habang sina Tyron at Dr. Chan ay nag-uusap sa may pinakasala ng munting barong-barong. Hindi niya alam kung anong pinag-uusapan ng dalawa pero hindi niya lubos maisip na napakadali namang nanggage ang dalawa sa isa't isa. To think na aloof si Doc Chan sa presensya ni Tyron samantalang ang binata naman ay halos nang ngingit-ngit ito nang makita ng madatnat niya ang doktor dito kanina. Pinatawag niya kay Ana ang dalawa para kumain, maging nagmanga nakababatang kapatid nito ay pinatawag niya na rin. Nasa maliit na tindahan ang mga ito at sila ang kasalukuyang tumaw roon. Marami pa rin kasing bumibili lalo na sa mga bata na nasa paligid. Naglagay siya ng pagkain sa pinggan at binigay kay Tatay Adolfo na nasa wheelchair. "Salamat anak, wala pong anuman, damihan niyo po ang kain para mabilis pa kayong gumaling," saad niyang nakangiti at tumanggaw tanguyo. Siya namang pagpasok ng dalawa sa may kusina na halos nakayuko. Sa katangkaran, ilang dangkal na lang ang tutok nila sa bubong ng bahay. "Let's eat," saad niya sa mga ito sabay abot sa styro na pinggan. Nagdala na rin siya kanina para walang masyadong problema si Ana para sa paghuhugas ng kanilang pinagkainan. "Woo, it's look delicious," pahayag ni Dr. Chan. Sa katuwaan niya, siya na lang nagsandok ng pagkain nito at nilagay sa plate nito. "Thanks, mukhang mabubusog ako neto." Kunawori takam na takam ang doktor at tinawanan niya ito, "What do you like?" Bilang naman niya kay Tyron na tila nag-iisip pa kung alin ang kukuning kainin. "Masarap itong sinigang na hipon, try it," saad niya habang sunasalukan niya ito ng naturang pagkain. Iniabot niya dito pero muntik niyang matampal ang noo ng maalalang tamad itong magbalat ng mga gamong klaseng pagkain. "I'll do it for you unless you want adobo, the shrimp looks tastier, okay." Hindi na rin siya nag-atubili pa.
Pinunusan niya ng tisyo ang kamay at sinimulang binaklas ang mga balat ng hipon. Hindi pa man niya nababalatan lahat ng hipon ni Tyron nang pumasok ang tatlong bata sa. Agad siyang tumayo at inalalayan ang mga ito para kumuha ng pagkain. Arabella is so motherlike at the moments, ni hindi pa nga nakakakuha ng sariling pagkain pero todo estima siya sa lahat ng kanyang kasama na naroon. She treated them fairly, mapabata at matanda ay siya ang naglalagay ng mga pagkapakain sa mga plato ng mga ito na animoy nanay. Aside from the food ay ito din ang dahilan kung bakit napaparami ng kain ang lahat. Sino ba naman ang hindi mapaparami ng kain kung ganitong may taga-karga ng kanin at ulam, may taga-abot pa ng inumin at dessert? Water Doc, thank you, Ana, kuha kayo dito ng dessert. Aniya sa mga bata na pagkakuha ng pagkain ay pumunta sa kailang parte ng bahay para doon kumain. You want salad? Bilang niya kay Tyron habang inaabot ang tubig. Tyron never had this kind of treatment kapag kumakain, yung tipong kulang na lang susubuan ka para lang maging convenient ka na kumakain. Throughout his life is into formal type of eating practices, mapasabahay man, sa travel, business or even kapag kasama ang mga kaibigan. Even Samantha, his girlfriend never did this to him. At this time, he felt special kahit pantay-pantay naman ang ginagawa ni Arabella na pag-eestima sa kanilang lahat na naroon. Hindi pa man siya sumasagot tanong nito kung gusto niya ng salad ay naroon na at naglalagay na sa plastic ng salad ang dalaga. She is so gentle and caring, galaw ng galaw, tingin ng tingin, chini-check kung may karga pa ang plato ng bawat isa. She's so busy taking care of them but still looking fresh and beautiful. Hindi niya tuloy maiwasang obserbahan ang bawat kilos ng katawan nito and everything in her is likable. Try this, saad nito sabay abot sa kanya ng naka-plastic na dessert. Masarap bro, I attest to that, pakli ni Dr. Chan na nakadalawang hirit na. Pangatlo mo na yan, pabirong saad ni Arabella at nagkatawanan ang mga ito. Tinikman din niya ang binigay ng dalaga at di siya makapaniwalang humirit din ng pangalawa. Eto lang yata ang araw na naparami siya ng kain, he always watch his diet kaya naman napakaganda ng kanyang katawan. Pagkatapos ng kainan ay magkakatulong sina Arabella at Ana sa pagliligpit. Nagtungo sa may pinakasala ang dalawang binata kasama si Tatay Adolfo at doon ay nagkwentuhan. Pagkatapos nilang nagligpit ni Ana ay tinungo nila ang munting store para tignan at ilista ang mga ubos na nitong paninda. Ate parang gusto ko pa pong magtinda ng fishball, pahayag ni Ana. Bakit? Ayaw mo na itong store? Question niya hindi ate, gustong gusto ko po pero magdagdag pa ako ng negosyo yung pagbebenta ng fishball. Nakikita ko si Aling Choleng napakarami niyang customer, okay. Kaya mo pa ba, kayang-kaya ate? Andyan naman sina Dennis na kasama ko at titingin din sa store, paano yung sauce, alam mong gumawa. Madali lang ate, manunood ko sa YouTube kung paano gumawa makikigamit ako sa kaibigan kong may cellphone, hay nako. Teka at tignan nga natin, i-search mo dito sa phone ko, how to make fishball sauce, isulat mo yung proseso at pagkatapos isulat mo lahat ng kailangan mo, sige ate. Salamat, excited na pahayag ni Ana lalo na nang lebat niya ang cellphone niya dito. Pagkahawak ng gadget ay excited na umalis sa store ang bata, kung saan ito pupunta ay ikinibit balikat na lang niya bagkos ay tinignan ang laman ng store. Nagsusulat siya ng mga naubos na paninda nang biglang maamoy niya ang napakabangong pabango ni Tyron. Kahit di niya tignan ay alam niyang palapit ito sa kinaroroonan niya. What keeps you busy? Saad nito habang nakatayo sa kanyang likuran. He is so mabango at di niya napigil ang lihim na singotan. A little inventory? Wala na pala silang paninda. Simpleng pahayag niya patuloy ang ginagawa. Umalis na pala si Doc, there's a kind of emergency sa hospital kailangan yata siya, sabihin ko na lang daw sa iyo? Okay, tawagan ko na lang siya mamaya, why? For what? Mabilis na tanong ng binata. Nahinto siya sa pagsusulat ngunit wala siyang balak tignan ito para magpasalamat. Is that even necessary? I mean pumunta naman siya with his own will, he is a nice person, he deserves simply appreciation, maikling pahayag niya tsaka pinagpatuloy ang ginagawa. Thanks also to you, kahit busy ka ay nagbigay ka ng oras para dito.
Alis ka na rin kung may pupuntahan ka pa, mag-commute na lang ako pag uwi ko, maya-maya ay pahayag niya. Tyron is a busy person at baka meron itong nakaish na meeting now you sounds, you don't like me here, pahayag ng binata na may halong hinanakit ang boses kaya napalingon siya bigla dito. She don't mean that way pero huli na nang tumitig sa kanya ng mariin. She wanted to say, he quoted her wrong pero wala namang lumabas na boses sa kanyang labi. Mukha pa nga siyang namalikmata sa kaharap at parang biglang tumigil ulit ang kanyang mundo. Eto na nga ba ang ayaw niya, yung nagiging tuod siya kapag malapit ito at nakatitig sa kanya. Pati paghawak ni Tyron sa kanyang baba at ilapat ang mga labi nito ay wala siyang nagawa. Gumana na naman ang mahika nito kaya napapikit na lamang siya. Muntik pa siyang mapaungol kung hindi lang biglang nagsalita si Ana sa labas. Ate Ara. Ate Il, halos pasiga na tawag ni Ana sa labas. Bigla siyang natauhan, mabilis niyemang inilayo ang nguso sa binata at pasimpleng umayos sa pagkakaupo. Ana bakit pahayag niya na hawak-hawak pa ang mukha. Hindi niya din tiyak kung maayos ang kanyang boses dahil sobrang lakas din ang pantig ng kanyang puso. Ate, andyan na yung mobile grocery. Pwede ba tayo dito bibili ate? Saad ng bata. Tumikim pa siya bago ulit sumagot. Okay sige, palabas na ako. Pakisabi saglit lang, ang dalaga habang inaayos ang kanyang listahan. Pagtayo niya ay halos magkabungguan ang katawan nila ng binata, naroon pa rin pala ito sa kinatatayuan at halos di na naman niya malaman ang gagawin. Sa labas lang ako, halos nag-stammer niyang turo sa labas ngunit di man lang natinag iyon mula sa pagkakatayo. Di tuloy siya makaalis sa kinatatayuan dahil masikip ang space sa store ni Ana. Sa sobrang lapit ng katawan nila ay halos ramdam ng isa't isa ang mainit na singaw ng kani-kanilang katawan. Napalunok pa siya ang dalaga nang maramdam biglang tumigas ang hinaharap ng binata. Nag-init tuloy ang kanyang mukha at kung pwede lang ay kakaripas siya ng takbo palayo dito. Nagulat na lamang siya nang bigla siyang hinayla ng binata at inilapit ng husto sa katawan nito.